Makinig tayo naman kay Atty. Enzo tungkol dito sa dalawa, Senator Lacson, Senator Alan Cayetano. Wow, alam nyo, maraming ano dito, halos araw-araw, parang telenovela, araw-araw. May mga bagong development ay naririnig sa kanila. Ngayon, si Alan Cayetano, depensa lang ng depensa. Wala magagawa eh. Wala siyang masilip Senator Ping ng mga pork barrel. Hindi siya tumatanggap ng ganyan eh. Wala siyang insertion. No? Eh sila, meron lang may insertion pa, meron pang friendly. Ano ang tawag nila doon? Yes, pero siya, wala siya. Ngayon, ang naging issue lang sa kanya, sabi niya, lumaki kanya sa akin. Eh, sabi naman siya, Senator Ping, hindi na ako senador, lumaki ang aking pera kasi nagnegosyo ako. Ngayon, marami pong TV network ang nag-imbestiga sa kanya o nagtanong tungkol sa pagyaman niya. Lahat siya sinagot niya. Yung mga tanong, yung birada ni Cayetano, kung paano siya yumaman, lumobo kanyang yaman. At sinabi niya pa, bayad nga ako sa bis ng 1 million plus eh. Sige niyo, hindi ba tapat yan? Millions is million. Pero nagbayad siya. Di ba? Eh kasi nga, ang gusto nito, yung katotohanan ba, wala silang mabuta sa kanya. Yan. Kaya kung sakali siya, palari siya maging presidente, maganda rin yan. Kasi wala ka na rin mapipintas din sa kanya eh. Siya nga nagpatigil ng corrupt sa PNP nung araw, ng PNP chief siya. Yung may tatak dito, no corrupt. Nilalagay yung mga name tag dito, no corrupt. At saka siya yung nag-invento, nagpanukala yung mga camera ng mga pulis. Ano, yan ang naging, okay, ayan na natin yan. Pakinggan na lang natin dito. Sinabihan naman siya ni Senator Ping Lacson, di ba? Nung humihingi siya ng ceasefire, ayaw ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, wag na. Hindi ka naman sincero sa request mo ng ceasefire eh. Unang-una, hindi ka nga makadirekta sa akin. Di ba? Sabi Ping Lacson. Dumadaan ka pa dyan sa mga kaibigan mong mga senador na kasamahan namin sa mayoriya. Pagkatapos, daldal pa rin daw ng daldal, sabi ni Senador Ping Lacson. Hindi tatapusin ko to, sabi ni Senador Ping Lacson. At ito na nga mga kabunyog, mga kawan. Ito na. Hindi po yan hindi yan lumang picture. Bago po yan. Ito yung post ni Senador Ping Lacson dyan. Mga kabunyog. Tingnan nyo. Ping Lacson, Taguig update. Several crates of DPWH documents, all relating to our Taguig City case studies, are ombudsman bound. Meantime, the Land Registration Authority is poring over the materials from the PRA to check if land titles have been issued over reclaimed portions of Laguna Lake. Yan, mga kabunyog Yan po yung post ni Senador Ping Lacson. August 26 yan. Ombudsman bound. Yung nakikita nating mga box-box saka mga crate na yan ng mga ebidensya, yung sa DPWH pa lang yan. Kaya ito mga kabunyog, medyo talagang dito makikita na talaga ni Alan Peter na talagang seryoso si Lacson. Mahirap ngang kalakban si Lacson. Yan ay yung napapatunayan niya. Unang-una, pag sinimulan ni Lacson, tatapusin niya talaga. Yan naman. Yung nangyari kay Marcoleta, ilabanan niya si Lacson. Ano nangyari kay Marcoleta? Di nasa Payatas, Quezon City Jail. Nag-aantay, marami pang bakante doon. Nag-aantay, parang bus yan eh. Hindi pa makakalis, hindi pa last trip yan. Kasi meron pa siya ninintay mga pasero. Siyempre, alam yun ako sino mga yan. Yung iba tumakas, yung iba to na wala. Tumakas. Sino pa? Si Loren Rigada, nasaan? Tumakas na rin. Sino pa? Ayan, namumuro na si Alan. Baka pati kapatid. Si Pia, si Teledrama, na Senado, baka madamay pa dyan. Siyempre, wala. Mahirap kalabas si Lacson eh.
Dahil dati PNP yan at investigador yan. Kaya kung background ng investiga, kabisado. Kaya isa sa mga ano na yan, nasa 70 na yan, senior citizen na, pero kaya pa. Kaya pa. Mahirap ng kalakban si Lacson. Yan ay yung napapatunayan niya. Unang-una, pag sinimulan ni Lacson, tatapusin niya talaga. Yan naman yung ano dyan. Ano yan mga kabunyog ha? Ano pa lang pala yan? Yung mga galing pa lang yan sa DPWH. Eh di ba kasi, sinumpi na ng ombudsman ang DPWH. Sinumpi na rin ng ombudsman ang Philippine Reclamation Authority, PRA. Ganon din yung LLDA. Sa sumpina na yon, pinapasubmit ng ombudsman lahat ng mga dokumento, papeles, lahat na pertaining o tungkol sa mga proyekto sa Taguig, flood control, reclamation o kung anumang tawag, yan. Kaya siyempre nag-comply ang DPWH. Siyempre nag-comply ang mga ahensya. Sa ngayon ang nag-submit pa lang DPWH Taguig. Yan yung mga box at saka crate na pinadala ng DPWH Taguig papunta ng ombudsman. Yan ang mga ebidensya. Sasabihin na naman ni Cayetano niyan, wala namang ebidensya, panay lang paninira sa akin. Parang si Sara Duterte din, di ba? Sabi ni Sara Duterte, yung impeachment trial na yan, wala namang ebidensya yan, panay paninira lang yan sa akin. Ano pa ba yung mga nakalagay sa mga box na yan? Di ba? Yan mga kabunyog. Kaya kumbaga ito, ano na ito? And now the end is near. Di ba? Yan na yung mga kabunyog, mga kababayan. Sa bagay, si Cayetano nakahanda na nagpatubo na ng balbas eh. Si Jingo Estrada nagpatubo ng balbas doon na sa loob ng Payatas. Ay si Cayetano ngayon pa lang nagpapatubo na ng balbas eh. Ayan mga kabunyog. Yan yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, huwag kang daldal ng daldal. Ebidensya ka mo ang hanap mo. Marami yan. Marami. At ito na yon. Ang ginawa ng ombudsman, sinumpi na ang mga ahensya. Sinumpi na ang DPWH Taguig. Sinumpi na ang Philippine Reclamation Authority, PRA. Sinumpi na ang Laguna Lake Development Authority. Sinumpi na ang Local Government Unit of Taguig. Siyempre, sumpi na yan. Hindi pwedeng hindi sundin. Ang DPWH Taguig ngayon, nag-comply na. Ayan, Kaya lang, dyan palang kitang-kita mo na, Grabe, tambak. Pagkatapos niyan, ang gagawin ng ombudsman dyan, titipunin niya mga dokumento na yan, ebidensya na yan, tapos, papadalhan na ngayon si Cayetano at saka yung mga officials na sangkot ng complaint affidavit, saka yung mga ebidensya laban sa kanila. Sasagutin nila yan. Ang tawag na dyan, preliminary investigation. Papasok na to sa preliminary investigation ng ombudsman. Ombudsman na ito, mga kabudyo. So, ano na yan? Palapit na. Yun na nga. Sabi ni Senador Ping Lacson, ito na yung DPWH na document. Kaya talagang si Senador Ping Lacson, pag sinabi niya naman talagang ginagawa niya. Saka kahit busy sa impeachment. Busy sa impeachment. Busy ngayon sa dinidiscuss na yung budget. Dinidiscuss na. Pero sa kabila ng busy ang Senado, busy sa impeachment, busy sa budget. Pero si Senador Ping Lacson tuloy pa rin dito sa ginagawa niya. Kasi sinabi niya naman yan. Sabi niya, sinimulan ko to, tatapusin ko to. Ayan na. Ina-update tayo ngayon ni Senador Ping Lacson. Pinapakita niya na yung subpina ng ombudsman sa mga ahensya ng gobyerno ay sinusunod na. At nauna na ngayon na nag-comply ang DPWH Taguig. Pinadala na yung mga dokumento. Susunod na dyan, Philippine Reclamation Authority.
magpapadala na rin yan ng mga dokumento. Paano ngayon? Ano ang magiging gamit ng mga dokumento na yan? Alam nyo kung paano papatak yan sa mga illegal na ginawa ni Cayetano? Ganito yan. Yung sa DPWH, mga kabunyog, yung sa DPWH, ang ebidensya ng DPWH, ang pangalan ng mga proyekto, flood control projects. Kasi ang pangalan ng projects ng DPWH sa Taguig is slope protection, flood mitigation. Flood control projects galing sa mga insertions at pork barrel ni Pia Cayetano at Alan Cayetano, malamang galing doon yan, ipininance nila sa Taguig. Tapos, ang implementing agency, DPWH, kasi hawak nila ang DPWH. At para mapunduhan galing sa DPWH, ang tawag sa project is slope protection, flood control. Pero sa totoo, hindi naman flood control ang ginawa. Nagdumping ng mga lupa. So anong tawag doon pag nagdumping ka ng lupa sa Laguna Lake? Reclamation yun. Ang problema, kung reclamation yun, bakit walang permit galing sa Laguna Lake Development Authority? Walang permit galing sa PRA. So ang mangyayari ngayon, illegal reclamation yan. Ay grabing pananagutan yan. Kasi ang ibig sabihin yan, yung pondo is slope protection. Technical malversation yan . Mga kabunyog, mga kababayan, technical malversation yan. Bakit technical malversation? Ang pangalan ng proyekto is slope protection. Pondo ni Cayetano. In-implement ng DPWH. Problema, ang ginawa ninyo, hindi naman slope protection. Wala namang slope. Ano bang slope doon? Ang slope ganyan. Ang ginawa nila, yung Laguna Lake, dinampingan. Ang tawag doon, reclamation. So, technical malversation yun. Kasi ginamit mo yung pondo sa ibang paggagamitan. Pasok sa plunder ito. Pasok sa plunder. Alam nyo, yung mga ganyan, akala ng mga politikas, na mananatili silang namamayagpag. Ang lahat ng yan, ng DPWH, sa panahon pa ni Duterte yan. Si Duterte mismo nagsabi nga sa video napapanood natin. Anong sabi niya? Kurap. DPWH. Alam niya na palang kurap, pero wala siyang napakulong. Wala siyang napakulong. Ngayon, yung mga bata niya, yan. Cayetano, di ba? Siging, naalala niyo yung Siging? Doon sa may Kapas. Ng chairman pala doon ng araw, ng BCDH, ngayon, secretary ng Public Works and Highway, si Vince Dizon. Si Vince Dizon, nagsalita na siya about that, na wala naman siyang nagawang mali doon. Ngayon, kung ipatatawag siya, willing siyang magsalita about Siging. Noong araw, sabi ni Cayetano, yung ang lagi niyang pinapangalandakan na yung secretary nga ng BCD, ngayon, tao nga ng gobyerno. Yung pala, ibig sabihin, si Vince Dizon pala yun. Pero nagsalita na nga si Vince Dizon, wala naman siyang involvement tungkol doon. Kaya, sabi niya, willing ako mag-testify kung ipatatawag ako ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang nag-iimbestiga ng Siging is NBI. Yan. Siyang nag-iimbestiga doon. Isang problema pa yan ni Cayetano. Yung Siging. Kaya hanggang ngayon, marami. Ngayon, ito nga yung sa mismong lugar nila sa Taguig. Tinambakan pala yun. Naalala ko nung araw. Alam niyo yung pinagtayuan ng Mall of Asia. Tinambakan din yan. Yung dagat. Parang ganoon din sa Laguna. Tinambakan. At ngayon, binenta. Ayan. At may nakuha mga ebidensya si Senator Ping dyan. Labang kay Cayetano.
Kaya yan, bulto-bultong container ng plastic container ng mga ebidensya. Yan na sinupira ng ombudsman. Tatakbo na kayo ng investigasyon. Ano po? Ngayon, halimbawa, na-involve ka naman dyan, halimbawa sa kagaya ni Cayetano, lagi siya nagdidepensa sa kanyang social media, sa Facebook. Pero, ang nagsasalita, yung ebidensya. Kahit anong sabihin mo, paano kung nakita sa ebidensya sa mga dokumento, alam niyo po ba, may picture na nakikita sa social media. 4 na litrato, iisang litrato ang pinagkunan sa iba't ibang petsa at pare-pareho ang kontrata. Sipin nyo, yung nangyari yan. Saan ka nakakitang 4 na pare-pareho picture at pare-pareho ang halaga at ibang-iba at iba-iba ang petsa? Sa taging nangyari yan. Sige, kahit anong depensa, okay lang yan. Abogado ka naman, di depensahan mo na lang ang sarili mo. Kung asawa ay kapatid mo si drama queen na senado, si Pia, edi abogada rin yun, depensahan na lang niya ang sarili niya. Paano nga yung asawa mo? Malamang-lamang, baka may involved din siya kasi local bilang mayor. Kaya, yan. Kaya yung kapatid nyo, yung manager ng Channel 4, hindi nyo rin kasundo yun Yun, willing siyang mag-testify yun. Labas sa inyo, mag-asawa. Alang Cayetano, tsaka kay Pia. Kumbaga, tatlo magkakapatid na iniwan ni kumpanyera. Ngayon, yung dalawa magkakampi, yung kapatid nila, hindi nila kakampi. Kalaban nila. Sa bagay, yung kulungan sa Payatas, Quezon City, yung kulungan ng mga plunderer, nakakulong na si Marcoleta at saka yung tatlo, si Mike at saka yung dalawang negosyante, nagbigay na 75 million, nakakulong na. Ngayon si Marcoleta, pag nakikita natin sa social media, tahimik na. Hindi na siya matapang. Yan. Sa bagay, less talk, less mistake. Kaya yan sabi niya, mabait na. Pero yung isa, yung sabi kaibigan niya, si Django, anak ni Harap, sabi niya nung araw sa Senado, safe ka na. Safe na raw, pero ayun, nakakulong na. Ayun, nadulas naman. Dahil meron daw siyang osteoarthritis. Ayun, nadulas. Kaya ngayon, pinacheck up yun. Tinitingnan kung ano talagang nangyari sa tuhod ni Senator Django. Yan Marcoleta, hindi naman pala siya safe At least ikaw, nandiyan ka na, samahan mo na siya. Ano kaya pinagkukwentuhan ninyo? Pag nandun kayo sa top floor, yung kasi yung itaas ng kulungan na yan, doon lang sila pwede magkita para magpabilad sa araw sa umaga o mag-exercise ba? Ano kaya pinag-uusapan ng dalawang magkaibigan na ito? Si Django at si Marcoleta. Safe ka na, sabi niya. Pero nakulong. Hallelujah. Hindi pa puno yung sasakyan doon Yung Quezon City, tambakan ng basura, City Jail. Meron pang bakante. Naghahantay pa ng mga isasakay. Di ba? Yung isa, nasa abroad na, hindi na rin babalik dito. Sabi niya, si Laurel Ligarda. Sabi niya, hindi ako babalik hanggang din yung So, hindi yata sa kaso ng anak ko. Isa pang yun. Parang hindi galing sa media ito Nung nasa ABS-CBN siya, nagbabalita, siyempre pag nasa ganung ang gusto mo puro ay palalabas mo, puro katotohanan, para yung mga audience nyo.
katanggap-tanggap kayo. Kaya ngayon, ba't hindi nyo harapin ito? Buwi kayo maghanap. O harapin ninyo yung solar. Ano ba yung nangyari sa solar? O willing naman mag-testigo si dating mayor at kongresista si Atienza. Kung gusto, pag kung ipatatawag siya laban sa inyo, willing siya. Pagbigyan nyo na siya. Loren, pagbigyan mo na. Kasi siya naman ang nilapitan mo nung araw sabi ni Lito Atienza Kaya, o ano yan, di ba? O, kanino panahon yun? Panahon ni Duterte. Yung solar, si Solar Boy ng Batangas. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Lahat ng ginawa natin, sisingaw at sisingaw, mabubulgar at mabubulgar. Kasi po, pera po ng taong bayan ang pinakialaman nyo Ayaw ng Panginoon Diyos ng ganyan. May sweldo na kayo, alalaki na sweldo nyo. Alalaki na sweldo nyo. At saka yung posisyon nyo pagka senador kayo, meron pa kayong pagkakataon maging tumakbo ng vice president at president kasi yung pagka senador, national yun. At ang pagiging presidente at vice president, national election. Kaya hindi papayag ang Diyos dyan na nilagay na nga kayo sa posisyon na yan pagkatapos pag nanakawan nyo pa si Juan de la Cruz. Pag nanakawan nyo pa ang taong bayan ng kagaya namin mahirap, hindi papayag ang Diyos dyan. Mayaman na kaya, laki na sweldo nyo. Kayo, kahit hindi kayo pumasok, may sweldo. Kami, no work, no pay kami. Opa, hindi balanse at ang sweldo namin, minimum lang. Kaya kayo, magkano sa inyo? Malalaki, di ba? At may kapangyarihan pa kayo. Kami, minimum na, wala pang kapangyarihan. Pag hindi kami pumasok, walang sweldo. No work, no pay. Di ba? Pero, imbes na kami sana inyong tulungan, kami pa ang inyong mga ninanakawan. Ako, taxpayer ako. O, sana pupunta yan sa natural sa gobyerno. Nakakatulong ako sa pagunlad ng aking bansa. Pero kayo naman, tiba. Anong tawag sa inyo? Dati sabi nila, makakakita ka ng buhaya doon sa Palawan kasi may crocodile farm. Ngayon na sabi nila, dyan lang sa Senado meron crocodile. Dyan sa Kongreso meron mga crocodile dyan. Crocodile na walang kabusugan. Diba? Sige po, hanggang dito na lamang itong kaibigan Jesus Brother Manny Bautista. Election 2020, national yan. Piliin niyo po yung nararapat. Yung walang kahit konting batik lang, huwag nyo nang iboto. Huwag nyo nang iboto. Mamili naman kayong bagong mukha, malay ninyo. Sa mga bagong mukha na wala pang talagang nakakahukay din tayo ng ginto sa kanila. Brilliant mind. Baka makatulong sila. No? Sige po, hanggang dito na lamang kaibigan Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.